And everyone, walang pasok si Inday. Good morning! And katatapos namin nag-breakfast ng biyanan ko. So, ang breakfast ko guys is itlog, and then coffee, and then cucumber, and then green peas. Naglaga ako ng fresh green peas. Yun yung kinain ko. Yan. So, dito na tayo guys sa ating pwesto. Dito talaga ako nagpo-pwesto. Pag nagsi-cellphone na ako, nag-rest dito sa part na to. Oh. Grabe, hindi ko ma-meaning yung yung weather. And today is Friday and gaya na sabi ko, wala akong pasok today. So, magvo-vlog muna tayo guys. Dahil nga wala akong may content, mag-ano na lang ako, magsagot sa mga tanong-tanong sa Facebook or sa YouTube. So, may mga tanong sa akin guys, kailan ba daw ako pumunta sa Turkey? So, ang sagot niyan is dumating ako sa Turkey or pumunta ako sa Turkey year 2017. Yun, year 2017 nang pumunta ako dito sa Turkey. So, ano pa ba yung mga tanong? Di ko na maalala. Para maliwanag. Yan. Okay, and pumisa na ako dito guys para mas maliwanag. Nagpalit kasi ako ng battery ng phone, ng camera kasi gawa ng nalobat siya. So, yan. Yung tanong kanina, kailan ba daw ako pumunta sa Turkey? Year 2017. Ayan. And then, may tanong pa dito. Ano ba daw yung trabaho ko nung pumunta ako dito? So, of course, OFW ako from Hong Kong. Nag-cross country ako before. Hindi na ako umuwi ng Pilipinas. So, ang nangyari, pumunta ako to nag-work as nanny. Mayroon ko alagang 2 bata. Ganon. Tsaka pas bahay. Ganon. And then, ano ba may mga ibang tanong dito? Paano daw kami nagkakilala? Paano kayo nagkakilala sis ng asawa mo? Diyan na ba kayo nagkakilala? Or ano? Okay. So, nagkakilala kami ng asawa ko before nung nag-work ako sa Singapore. So, nagkakilala kami doon as chat lang sa Facebook. And then, na-lose kami ng communication dahil nga noong time na yon, nung umuwi ako sa Pilipinas, year 2010, from 2010 or 2011, umuwi ako from Singapore to Philippines kasi nga ang plan namin noon is pupunta ako dito. So, yun. Hindi natuloy kasi may mga ibang reason din and mahinang internet. Tapos, ang load kasi noon, wala pang mga unli wifi, wala pang mga unli, mga ganun. So, pahirapan sa load hanggang nawalan kami ng communication and then I decided to cut our relationship. Yan. Hindi ba mahirap makisama sa Turkish? Okay. So, sa tanong niya nalito na ako. Kung hindi ba daw mahirap makisama, ay depende kasi yun siya mga madam. So, kung ang boyfriend mo or magiging asawa mo is, siyempre kilalanin mo of course. Nung muna ka nag-usap, ganyan, wag mo nang pairalin ang kilig-kilig. Wag mo nang pairalin muna yung mga, sweet toms dyan. Wag muna. So, ang unang gawin mo is kilalanin mo siya. Hindi lang yung sa sarili, hindi lang doon sa lalaki, kailangan mo din pati yung family niya kasi siya yung makakasama mo. So, sa side ko guys, nung una, syempre, nagkakilala kami before, nakatayo yung communication namin, and then, through, siguro, parang, okay, ganyan gawin natin, ganyan, parang, nag-decide na punta ako dito, yun naman yung doon. Tapos, meron din akong reason behind kung bakit siya yung ginusto ko. And then, ba't ako dito nag-asawa sa Turkey? So, sa asawa ko, hindi naman mahirap siya mahalin, hindi rin naman siya mahirap pakisamahan. Kasi, thankful ako kay Allah na okay siya. Hindi siya kagaya ng mga iba. Ayoko nang yung iba, basta mga ibang Turkish na mahigpit, tawag nito, may pagkamadamot. Ayan. So, normally kasi talaga mga Turkish guys, mayroon din talaga silang pagkaganon. Pero, nakadepende yan. Kasi sa asawa ko kasi, pag alam niya, nagipit kami, gigipitin din niya ako. Pero pag alam niya, maalwan kami konti, maalwan din ako. Ganon. Hindi rin siya nagkulang pagdating sa family ko. Kasi, nagbibigay din naman siya. Okay? And then sa mga parents niya, sa mga sisters niya, mga sister-in-law niya, okay naman. Sa mga pamangkin niya, okay naman. Wala din naman akong masyadong masabi. Siyempre, sa isang relationship family,
meron at meron ka talaga din diyang masasabi kahit papaano, pero okay lang. Ano natin, kasi hindi naman natin sila kalahi, may iba-iba naman tayong prinsipyo sa buhay. Okay, next question. My gosh. Paano ka nakapunta sa Turkey? Nag-ano ka ba? Okay, paano ba nakapunta dito sa Turkey, guys? So, sumakay yung eroplano. Hindi, kidding aside. So, nakapunta ako dito sa Turkey, guys. Nagtrabaho ako sa Hong Kong before 2017. Patapos yung kontrata ko sa Hong Kong. Nag-cross country ako. So, ang ifande? Yok ishim yok. Binipatrono tatal gidyo ya. May advertisement. Nagtaro yung bilang ko, ba't wala daw akong pasok. So, hindi ako pumasok kasi nga wala yung amo ko. So, asa na ba ako? So, nag-cross country ako from Hong Kong to Turkey. So, ang agency ko noong time na yun, guys, is Filipina Nani. Yan siya yung kay Ma'am Oljay yata, kung hindi ako nagkakamali, kay Ma'am Oljay. Yan yung aking agency before pumunta dito from Hong Kong to Turkey. So, wala nang cross country. Yung nagtanong sa akin, guys, kung may cross country pa ba, wala na po. Pero meron akong nakilala or meron akong naging employer noon sa nagpa-part-time ako na pag nasa Kuwait daw, pwede ka daw mag-cross country dito. So, yun, guys. And then, next, ano pa ba? Yung mga ibang question, hindi ko na isasali, guys, no? Lalo yung mga, alam mo na, parang same lang din yung tanong. So, wait lang, guys, no? Maghanap pa ako. Asa na may mga message? So, magkano ang nagastos mo nung pumunta ka dyan, sis? Madali lang ba ang trabaho? May day off ba? Hindi ba, open country ba? Okay. So, yung mga question na yun, guys, pinag-isa ko na lang siya. At, ito. Sabi niya, magkano nagastos ko? So, noong time na ako nag-apply, guys, so, sariling pera. Walang bigay ang employer. Sa'yo lahat. Tapos, yung plane ticket nun, pag natapos mo yung 1 year mo, tsaka ka na lang babayaran ng amo doon sa plane ticket. Pero yung sa gastos, processing fee or whatsoever, ako ang gumastos nun, guys. So, gumastos ako nun, kung hindi ako nagkakamali, nasa 2,000 USD. Yan, 2,000 USD. At tumulong sa akin yung aking ate na nasa Singapore. And then, madali lang ba ang trabaho? Of course, sa lahat naman, pag pumupunta ka sa mga ibang bansa, di ba? Pag pumunta ka sa ibang bansa, panigurado naman talaga ang trabaho, hindi natin alam. Parang bumungad lang dyan na ano. So, siyempre, tayo mga Filipino, madali tayo mag-adapt ng trabaho, mag-adjust sa sarili. So, same lang din. Kung alam mong marumi, linisin mo. Kung alam mong tama. Pag alam mong mali, huwag mong gawin. Ganon lang siya. Tapos, respeto sa sarili, respeto sa amo, respeto sa bansang pinuntahan mo. So, ano pa ba? Open country, yes. Open country po ang Turkey. Wala pong problema, open country. Pero kahit open country man 'yan, syempre may respeto dapat tayo sa mga kapwa nating tao, kapwa tao natin. Kasi sila, kung pumunta kayo dito, guys, may makikita kayo, may nakahijab pa, ganun. So, wag naman yung nakakita kayo nakahijab is naka-two-piece, ano ba tawag doon, naka-spaghetti, naka-short lang kayo, na halos kita na yung kaluluwa ninyo. Wag naman ganun. Dapat maging respeto din tayo. Pero hindi ko naman sinasabi na wag niyong gawin. Siyempre, nasa personal din ng tao yan, no? Kung paano kayo makisama. Siyempre, kasama pa rin yung pakikisama dyan. And then, ano pa ba? Ano ba yung isang tanong kanina? Kalimutan ko na. So, day off. So, ang day off dito, guys, nung pumunta ako dito is 12 hours lang. So, pag umalis ka ng alas 9, for example, umalis ka ng alas 9, balik ka ng alas 5, ganon. Pero ngayon kasi may 24 hours ng day off. Ayan, 24 hours na yung day off ngayon, guys. Basta pag lumabas ka ng Sabado ng 8 ng gabi, balik ka rin ng Linggo ng 8 ng gabi. So, kwentahin nyo na lang yung 24 hours nyo, guys. Either maaga doon sa 24 hours ang uwi nyo. Huwag lang kayong malate. Kasi pag malate kayo, patay. Depende sa amo yan kung makakaintindi. Okay, ang tanong, magkano sahod mo, sisi? So, ang sahod ko, guys, nung pumunta ako dito is nasa $800, which is napakalaking pera na yon nung time na yun kasi mataas talaga ang palitan. Tawag nito, basta okay yung pera nung time na yon. So, ngayon,
Ngayon kasi is medyo mataas na ang value ng dollar, malit na yung Turkey. So, 800 po. Pero sa ngayon, kung tatanungin yung magkano sahod, minimum po guys, pag nandito ka sa Turkey, depende sa lugar ha, may Istanbul, may Ankara, o sa ambang lugar yan. Ang minimum nila ngayon is nasa 1,000 pataas. So, sa Istanbul, mayroon nagre-range na 1,500 USD, mayroon 1,213. Dito sa Borsa is mayroon pang ring 800. So, mayroon pa ring 800 pataas. And then, allowance. So, isama ko na pati yung allowance. So, ang allowance, guys, is depende. May 400, may 500, may 300, may 200. So, 200 ngayon guys, huwag nyo yung kumanggap ng 200 ha. 500 na po ang tanggapin ninyo. Sabihin nyo 400 or 500 kasi super mahal na talaga ng bilihin. And, ano pa ba? This is my last question na guys. Paano yung kasal ninyo dyan? Ha? Okay. Paano daw ang kasal? Okay guys, dito sa Turkey meron po silang true traditional talaga ang kalahatan dito sa Turkey. Marami silang mga kasal-kasal dito, mga special occasion pagdating pag ikakasal ka. So, una yung tinatawag nilang imam wedding is yung religious wedding. Yan, religious wedding ang ibig sabihin noon ay ikaw na babae kung isa kang Christian at ang asawa mo is Muslim, so magpapasakop ka sa kanya. So, para maging sagrado yung kasal ninyo at para hindi maano sa ibang tao, kailangan yung mag-religious wedding. Kasi pag wasa nagsama kayo na wala kayong religious wedding, malaking kasalanan daw yon. So, kagaya sa akin, kwento ko sa akin ha, nung pumunta ko sa bahay na to, pumunta lang ako humiga sa kwarto ng asawa ko nung time na yon, kung hindi pa kami nag-wedding, nakita ko ng biyanan ko. So, paniniwala ng mga tatanda, pag ang babae na sa loob ng kwarto ng lalaki, it means may nangyari. Although wala naman. Kasi nung dumating ako dito, natulog ako sa kwarto ng biyanan ko, magkahiwalay kami ng higaan. So, hindi kalaunan, mga ilang days, isang linggo lang yata, dumating na yung kanilang kamag-anak, so nag-imam wedding na kami. So, after ng imam wedding is yung tinatawag nilang kina. So, magkikina kayo. So, yung kina na tinatawag lang, yung maglalagay sila ng dito, yung tawag nito yung parang block, yung parang pantato, henna night ang tawag nila, pero hindi siya henna night, parang ganoon na lang din. Tapos yun, nakasuot ka ng red for, occasion na yun for the girls, parang bridal shower. Parang ganon. So, saya-saya, ganyan-ganyan. So, occasion yun. Yung iba, bongga sila henna night. Tapos, yung iba naman, simple lang sa bahay lang. So, wala akong ganon. Hindi ako nagganon, guys. And then, sumunod niyan is yung pupunta yung lalaki sa bahay ng babae. Yung kukunin na siya. Okay, kukunin na siya ng lalaki. So, pag kinuha siya ng lalaki, yan, occasion na naman yan, nakasuot naman. So, ang lalaki pupunta sa bahay ng babae, kukunin yung babae, and then, iuwi. So, ang sunod na naman dyan guys is nika. So, magdinika na sila, yung parang magpermahan na. So, magperma, and then after nyan, yung iba, separate yung celebration ng kanilang kasal. Kunwari, ngayon nagnika sila, tapos yung parang huwes, parang kinasal sa huwes, nagperma kay ganyan. Tapos sa sunod na linggo, ganun, kung kailan yung time na nila, doon na sila magsi-celebrate. Ayan, so, kaya siguro baka tatanungin nyo, di ba sila nagnika? Pwede na ba? Ay, nako, pwede na kasi nag-imam or nag-religious wedding na sila. So, pwede na. Pagkatapos, yung pagkuha ng lalaki sa babae, uwi na sa bahay, celebration na, yun na yung sayawan, yun na yung may magbibigay na ng mga gold, may magbibigay na ng mga pera, gano'n, may sayawan, hindi sa handaan, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas pag naghanda, talagang handa, pag may kinasal, handa talaga at magkakatay, ganyan. Dito naman sa Turkey guys, madalang yung gano'n. Ang gumagawa lang nun guys is yung nasa village, yung mga nasa village yung gumagawa kasi maluwang doon, pwede mga tao. Pero pag normal talaga, yung mag-rent sila ng isang place, yung tinatawag nilang salon dito, salon yung tinatawag nila yung wedding venue. Tapos yun, ang binibigay lang doon is yung cake ng kinasal, tapos papatikim sa tapos may mga biscuits, may mga drinks. Yung iba, nagbibigay din sila ng rice, which is Turkish rice and meat, yun lang. And then yung ayran na sinasabi nila, yung ayran is yogurt na may tubig na may asin, hinalo-halo lang, yun yung nila, paghanda nila. So yun lang siya guys, and after nun, tapos na.
Ay, ang hirap magpaliwanag sa mga questions. So, that's all for today's video. Paalam, guys. Anong oras na ba? Alas 10:30 na. So, yung mga ibang question, guys, yan lang. Susunod ko naman siya sagutin. So, paalam!